si Bianca lang ho ang nurse niyo. Wala naman ho akong alam dyan sa mga… Hindi, Bricks. Hindi naman talaga serbisyo niya ang kailangan. Ang galing mo talaga malinlang. Maglaro ng tao. Siguro nga mangkukulam kayo. Siguro aswang ka. Kaya lahat kaya mo lukuhin. Diyos ko! Bianca! Mga hayop kayo! Tawagin niyo akong Bricks, pero hindi ko yung tunay na pangalan. Susubukan kong magbahagi ng personal kong kwento na hindi ko malilimutan dahil sa lagim at kababalaghan nito. Tungkol ito sa kinuha naming kasambahay mula raw sa Antique, na ex ko nga rin pala. Sino mag-aakala na magkakalinawan pa kami sa gitna ng mga nakakapangilabot na karanasan? Magandang araw sa iyo, Miss Pinky, at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Samahan niyo ako pabalik sa baryo ng mama at stepfather ko dahil ito na ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oo, miss. Tapos isa pang blueberry cheesecake. Tsaka isa pang fries. Tapos pasta ulit. Tsaka… Uy, ano ba yan? Merienda o last supper? May hinihintay lang tayo oh. Baka naman masyado nang… Grabe ka. Nakakapagod maghintay eh. Masakit na nga pet ko dito eh. Abay magdadalawang oras na nga tayo dito oh. Ayun miss, isa pang frap. To-follow na lang yung iba. Thank you ah. Tsaka ganda mo eh. Mirit pa talaga eh. Ay baka yayain mo pa ng date yan. Tapos papalibre ka lang. Uy, ano naman sa'yo? Palibhasa, bato ka. O ano na, nasa na ba kasi yun? Uy, ito na nga, tinitext ko na si mama. Teka, yun, nag-reply oh. Ay, na-traffic lang daw. Ano ba yan? Bakasyon na ako eh. Ay, saan pa nga pala galing yung bagong kasambahay ninyo? Palawan ba? Palawan daw. Antique. Barado na lang asukal yung tenga mo eh. Antique? Antique. Kakatawa naman yun. Ba't kaya natatawa ko pag naririnig ko yun? Kasi sira ulo ka? Kasi bitter ka. Pahit itong kape ko ah. Pero masarap yung pagkapait nito ah. Hindi gaya ng isa dyan. Ay, putek. Muntik ko na maibaga yung… Par! May pumasok ko, tignan mo. Ikaw na lang. Nanonood ako dito eh. Arutin mo na naman kung gusto mo. Hindi nga par, tignan mo lang oh. Dumating si Antique. Ano? Naulo nito. Tignan mo, pinag-uusapan lang natin oh. Dumating na yung Antique. Uy, bilis na. Sa bandang kanan mo oh. Ganda. Ang ganda ng nakaraan. Ewan ko lang yung hinahanap na mangyayari. Ano? Parang ewan to. Anak lang, Sik. Ba't ba naman? Sabi ko sa'yo eh. Di ba si Antique? Uy, nakatingin oh. Kaso nakanguso. Sa isang cafe malapit sa terminal ng bus papunta sa baryo namin. Hinihintay namin ng tropa kong si Carlo ang bagong kasambahay ni Mama na ipasasabay niya sa akin. Biglang pumasok ang isang babae. Lalong lumamig ang temperature sa lugar kahit hindi nilalakasan ang aircon. Si Bianca, ang ex ko. Siya ang dumating. At nang tingnan ko ang picture ng kasambahay na pinasasabay sa akin ni Mama, napalunok na lang ako. Anak ka ng baka naman talaga eh. Isa yung… Uy, bakit ba? Uy, teka. Total, wala pa yung hinihintay natin. Kausapin muna natin. Sandali. Uy, Bianca. Hello? Sino ka? Teka, di mo kami natatandaan?
Mas macho lang ako ng konti ngayon pero kaklase mo ako ng high school. Tapos ito, natatandaan mo tong kasama ko? Putya naman pare. Sorry hindi ko kayo matandaan eh. Nako, yung isa bitter, yung isa naman, nagka-cancer. Pero sa utak, ay nako. Teka, may class picture pa ako dito nung high school tayo Ipakita ko sa'yo kung gusto. Oo na, kilala kita pero hindi ang kasama mo. Wow, bigat Isa bagay ganun talaga par. May mga tao talagang nagbabago pag lumilipas yung panahon May mga tao lang talaga na huyo ka na. Pagkatapos lang ng... Ay nako. Oo nga, madaling magbago ang tao. Kahit nga hindi pa kayo ganun katagal magkasama, mapapansin mo agad yung pagbabago. Kasi, nakinig sa sabi-sabi. Patay. Miss, kape nga ulit. Kape yung salted caramel na lang. Para hindi na masyadong mapait ang mga nakaraan. Ang lasa. Thank you ibalik ko rin yung nakaraan. Yung iniram kong magazine. Teka, saan nga yung hihintay mo par? Ay, nandiyan na nga pala. Dumating na. Joke lang. Wala, di na raw darating. Tara na nga. Hello, ma'am. Ako na lang po mag-isa ang babiyahe. Alam ko naman po yung papunta dyan. Baka ho kasi abutan ako ng gabi sa daan Sige ho, salamat ho. Pakisabi ho sa anak nyo ang tagal kong naghintay pero sorry ho, sige na ho. Tara, baka maiwan na tayo ng bus. Di pa naman marunong maghintay yung iba dyan. Yung ibang driver. Uy, teka lang! Yung kape ko Ba't ganun? Ang pait pa rin kay caramel na to. Nagpanting ang tenga ko sa mga pahagin ni Bianca, ang ex ko. At siya rin ang kasambahay na pinasasabahay ni Mama. Dahil nairita ako, sumakay na kami ni Carlo ng bus. Sa kasamaang palad, si Bianca katapat ko pa ng upuan. Iwas ka pa Umalis ka pa doon talaga. Naku naman. Aray! Makakutos ka. Ayaw mong tumigil Tara, di pa tayo ng bus. Uy, teka lang. Last chance, last trip na raw to Huwag mo na pakawalan, ikaw naman Hoy, bakit ba tingin ka ng tingin dito? Yan. Sabi na natatandaan mo ako Ito, natatandaan mo yung pangalan? Hindi ko kilala yan. Hindi ko nga rin kilala yan pare. Taas na kasi masyado ng lipad. Kala mo kung sino na. Yung samantalang dati naman. Ano dati? Ha? Dati, nasunod-sunuran kasi ako? Ngayon, naaangasan ka na kasi may boses na ako? Kuya, isa lang ho. Manong, sukli ko ha. Baka makalimutan. Mahirap kasi yung may binigay ka tapos hindi susuklian Ay, mahirap talaga yung di ka susuklian. Pero mas mahirap, yung mangingi ka ng sukli, pero kulang naman yung binigay mo. Kulang? Hoy kuya, kulang ba yan? Kulang? Sabihin mo kung kulang yan. Hoy, teka kuya, ayos na ho. Sige na ho. Easy lang tayo mga kapatid. Ay, saya tong biyaheng to Si Carlo ang gusto kong sapakin dahil siya ang nagsisimula para magkainisan kami ni Bianca. Kahit nababanas at tawag pa ng tawag si Mama, ay natulog na lang ako. Pero sa gitna ng pabagtas namin sa isang highway, nakarinig ako ng tila tensyon sa loob ng bus. Biglang nagpalahaw ng iyak ang isang sanggol. Nilapitan ito ng konduktor at taranta itong lumapit sa driver. Grabe naman yung iyak ng baby. At hindi siguro yung pinagdaraanan. May siguro nasaktan din. Tulad ng dalawang nandito. Ay naku, alam mo, bumaba ka na nga. Dapat di kita kasama buwisit ka Ano ba ngayon? Di pagdidihin nila. Di par, parang may problema pabalik-balik kasi yung konduktor Ay naku, nagsuka na yung bata. Ang daming suka Kawawa naman Uy, anong gagawin nito si Bianca?
Nilapitan niya? Ano ba gagawa niya dun? Par, grabe oh. Inihiit na ng iyak yung bata oh. Grabe, nangingitim na siya. Halatang aligaga ang konduktor. Nagsuka ng nagsuka ang sanggol hanggang sa nangingitim na ito kaiiyak. Biglang tumayo si Bianca at nilapitan ang mag-ina. Umupo siya sa gilid ng mag-ina at parang may ipinahid sa sanggol. Napansin kong bumubulong ito ng kung ano. Maya-maya pa, unti-unting kumalma ang sanggol hanggang tuluyang itong tumahan at nakatulog na. Ayos na yata. May kumalma na oh. Tumahan na. May sana makatulog na muna yun. Grabe, ang galing magpatahan ni Bianca ng bata oh. Ano palagay mo? Kahit kaya matanda, kaya niyang patahanin. Lalo na yung mga nasaktan, tulad ng isa dyan. Nakatingin ka na naman. Uy, nakatingin. May tinitignan ako dyan sa bintana mo. Pilingera to. Pilingera? Siguro nga. Pero hindi ka naman siguro magiging pilingera kung walang pinaparating sa'yo, di ba? Kaso, pilingera ka na pag biglang hindi pinanindigan yung pinaramdam sa'yo. Ikaw pa mali pag ganon, di ba? Ay, teka. Tukol nga muna sa baby. Doon sa baby na nag-iiyak. Ano pa nangyari doon? Ba't nag-iiyak siya? Tsaka paano mo napatahan? Nabati yung sanggol. Saka pakialam mo ba kung paano tumahan yun? Basta tumahan na, ayos na yung sanggol. Tinatanong lang naman eh. Kasi baka may umiiyak hanggang ngayon. Baka ikaw lang din ang may kayang patahanin. Sino naman yung umiiyak na yan? Tanda-tanda na umiiyak pa. Saka bakit ba umiiyak? Baka naman kasalanan niya. Tapos siya pa tong umiiyak. Patahanin niya sarili niya. Yakapin niyang sarili niya. O kaya payakap siya sa iba. Doon naman siya magaling, di ba? Magpayakap sa iba. Wow! Hindi naman basta iiyak ang tao nang walang nangyari. So, umiyak pala talaga? Nakakatawa naman. Napaiyak pala eh. Sinabi ko ba may umiyak? Kasasabi mo lang ah. Ay, ba't ba kasi? Ay, nako. Yung konduktor oh. Sinuwitan na tayo. Baka sinisilip na tayo ng driver. Mukha pa naman masungit. Panot kasi. Bumalik ako sa pagtulog noon pero sinusulyapan ko si Bianca. Bawat sulyap ko sa kanya, kitang-kita kong busangot ang mukha nito. Pasimple akong natatawa dahil irritable siya, gaya ko. Nakakaidlip na ulit ako pero bigla na namang nagtatatakbo ang isang konduktor. Sa dulong hanay ng upuan, may isang babaeng dumadaing at bumulagta na sa gitna. Nagkagising ang mga tao, lahat ay napalingon at nagbubulungan. Wala gagi! Yung Ali, nagkikikisay sa gitna oh! Ano kaya nangyari doon? Naku po, paano ba to? Hindi naman pwedeng huminto yung bus. Ay, nagsuka! Ang daming sinuka! Masama to. May kasama tayo dito. Buisit. Ano yun, Bianca? Sinong kasama? Basta hindi ako yun. Uy, saan na naman pupunta yun? Ano ba pakialam mo? Ba't kasi di mo na lang habulin? Pinagkukumpulan na ang babae. Niluwagan na ang damit nito. Malamig sa bus pero tigmak ng pawis ang mukha niya. Unay nakaaawa pa ito pero nang maging daralgal at marahas ang daing nito, nababahala na ang mga tao. Napaatras na ang mga nakapalibot. Tumayo na naman si Bianca at tinititigan ang babae. Saka siya tumitingin sa ibang pasahero. Para bang may hinahanap ito na kung ano o kung sino. Napatingin naman ako sa salamin sa harap ng bus at gulat na gulat ako sa nakita ko. Uy, anong hinahanap dito? Ba't natititigan yung driver? Gagi. Ba't ganun yung reflection sa salamin? Hoy, ba't ka sumisigaw? Itsura mo. Dahil nakatitig si Bianca sa direksyon ng driver,
Napatingin din ako sa harap. Bumungad sa akin ang kakaibang refleksyon ng driver. Maitim at dispormado ang mukha nito. Mapulang mga mata at pawang nakalitaw ang mga pangil habang nakangisi. Napakulamos ako ng mukha. Nang balikan ko ng tingin ng salamin ay normal na ang refleksyon ng driver. Si Bianca, nakatalungko na sa tabi ng babaeng kakaiba na ang kilos. Hindi na daing ang tunog ng babae. Para na itong mabangis na angin ng isang nagugutom na hayop. Hawak ni Bianca ang noo nito habang sinusubukan siyang abutin ng babae. Ba't nagtaka ka na yung babae? Ano? Mukhang na siyang sinasanipan, ha? Si Bianca, baka maabot siya dyan. Oo nga, pare. Parang wala na sa tamang katinuan yung babae, ha? Teka, tulungan na ba natin? Tulungan? Ay naku, sige na nga, tara na. Uy, Bianca, ano ba kasi nangyayari dyan? Tulungan ka na namin. Ano bang gagawin? Grabe. Teka, laway ba yan? Anong dapat gawin namin para... Lumayo kayo! Walang nalapit dito! Uy, ba't ka naman naninigaw? Tutulungan ka na nga namin kasi baka... Baka makadagdag ka pa kesa makatulong. Umalis ka na! Layo! Grabe naman. Uy, tara, par. Umatas na nga muna tayo. Nagulat kami sa sigaw ni Bianca. Medyo nainis din. Wala kaming nagawa ni Carlo kundi lumayo, pero nakatanaw pa rin kami sa babae at kay Bianca. May dinukot sa bulsa si Bianca. Isang parang kwintas at isinabit na ito sa babae. Nagpapapalag ang babae nang dumikit ang kwintas para itong nasaktan at muntikan pang sunggaban si Bianca. Pero maya-maya lang, nakakalma na ang babae. Bumabalik na rin ang kulay ng balat nito. Hanggang sa tila nakatulog ito at ibinalik siya ni Bianca sa upuan nito. Sumalampak na lang si Bianca sa sahig ng bus at hindi umalis sa tabi ng babae. Grabe naman. Una yung sanggol. Ngayon naman yung babae. Grabe, medyo nakakatakot na yung mga tao. Gising lahat, oh. Kung ano-ano na sinasabi ng iba. Pag narinig ko pa, baka daw may masamang espiritu dito sa bus. Naguguluhan na talaga ako. Ano nga ba kasi talaga nangyayari? Magkakakonekta kaya yung mga sanggol tsaka yung sa babae? Tapos, pansin mo ba? Si Bianca. Lagi niyang nilalapitan yung mga... Kanina yung sanggol. Ngayon yung babae. Pwede ba high school tayo? Pinagchichismisan ng mga kaklase natin yan? Kasi daw, nagpapahid daw siya ng langis sa katawan. Pinaulo nga yung isang teacher natin eh. Nakita daw niya sa CR si Bianca. Parang namalutang naman daw. Istoryahin din kasi si Mrs. Valdez eh, no? Oo nga eh. Kaya binubuli siya nun eh. Isa pa yung janitor natin. Tinatawag ba ng mga aswang yan? Oo nga, natatandaan mo pa pala yun? Tapos, napatawag ka sa guidance. Kasi, sinapak mo yung janitor na yun. Rumes baka kay Bianca kaya mo binanatan eh. At pati ako, nadamay nun. Ay, ginulpi tuloy ako ng tatay ko nun. Kung ganyan na ako, gugulpihin ko rin eh. Iyaan mo na nga. Medyo tahimik naman eh. Alin tahimik? Buhay mo. Tapos bumalik si Bianca. Alam mo, ba't tayo mo kong tigilan? Ang tagal na kaya nun, par. Batang bata pa kami dun, no? Tapos na yun. Weh, tapos na nga ba? Alam mo, par, magkaiba yung tatapos sa nawala lang. Minsan ganun talaga. Hindi lahat ng pagtatapos kailangan malinaw. Minsan yung closure. Yung hindi nagkaroon ng closure. Ganun ba yon? Parang mali. Ay, puta. Nandiyan ka na pala. Paano ka bigla napunta dyan? Kanina katabi ka nung... Yung closure, dapat malinaw yon. Sa pelikula lang yung not having a closure is the closure. Yun naman pala eh. May naghahanap naman pala ng closure. Ikaw ba, par? Naghahanap ka ba ng closure dyan? O may gusto ka bang isara? O may gusto kang buksan? Pero bago ang lahat ha, yung zipper mo muna yung isara mo. Joke lang. Kala mo talaga nakakatawa ka eh.
ba't naman ako maghahanap ng closure ha? Ba't nga naman maghahanap ng closure? Eh hindi naman ikaw yung may kailangan ng closure. So, kailangan mo ng closure? Bakit? Sinabi ko ba? Sa'yo na yung closure mo, isaksak mo sa baga mo. Nagkakasaksakan na sa baga. Eh wala palang may kailangan ng closure eh. Eh ba't pa humahaba yung usapan ninyo ha? Usapan? Eh wala naman talagang usapan ha. Pero narinig ko lang kasi kayong pinag-uusapan ako. Ano na naman ba yan? Yung chismis pa rin ba sa akin nung high school tayo? Sige lang, sanay naman na ako dyan. Sanay na ako sa mga saradong utak. Mga mapaniwalain. Nawawalan to rin yung paninindigan. Magsisimula ng kung ano, hindi naman paninindigan. Dahil lang may narinig. At naniwala sa sabi-sabi. Bah, sino kaya yung naniwala sa sabi-sabi? At saka paanong nasabing di pinanindigan? Biglang nawala. Bigla namang nawala. So paano nga paninindigan? Ay naku, talagay talaga na yan. Wala sa inyong may kailangan ng closure ha? Gusto na naming tumigil sa napakahabang iringan na palakas na ng palakas. Pero pareho kaming hindi makapagpigil ng pagsigaw ng hinanakit. Siguro ganun talaga kapag may mga bagay na biglang natapos na hindi malinaw. 3 oras ng tahimik ang biyahe. Tumalikod na si Bianca. Nag-earphones na ako pero nagulantang ang lahat nang biglang lumagabog at umaldag ng napakataas ang bus. Ay, putya! Ano ba yun? Paano nga na nangyari? Ang sakit. Nahuntog pa. Si Bianca! Si Bianca! Uy, okay ka lang Bianca? Okay lang. Ikaw? Matuli na ang takbo ng bus ng tila ba bigla itong rumampa sa kung anong nagulungan nito. Maya-maya pa, nag-amoy usok sa loob ng bus. Nakarinig na rin kami ng parang tumutok-tok sa bandang ilalim. Nagbagal ang driver hanggang sa gumilid na ito tuluyan ng namatay ang makina ng bus. Hanap ng pating naman oh. Eh, parang tumirik pa yata itong bus eh. Sakit sa ulo na. Ang taas ng tinalbog natin eh. Teka, may nasagasaan ba? May kung anong nangyayari sa bus. Kanina pa. Ano? Kanina pa nga may kung ano-ano nangyayari pero ano nga ba yan? Hindi ko pa alam, pero palagay ko, hindi niyo gugustuhin malaman kung ano talaga ang nangyayari. Kinakabahan ako sa mga sinasabi ni Bianca, lalo na sa seryosong mata nito. Panay din ang dukot nito sa bag ng kung ano-ano. Nagsibaba ang driver at konduktor para tignan ang nangyari sa bus. Sinilip nila ang makina pero parang wala naman silang ginagawa dito. Pumasok na ang driver at naupo. Naiwan ang konduktor pero maya-maya'y nagsisisigaw ito. Napakabilis na bumaba ni Bianca. Kusang kumilos ang katawan ko at sinundan siya at nakabuntot na rin si Carlo. Ano nangyari? Bakit? Pumasok kayo at wag na kayong lalabas. Isarado niyo yung pinto, ikandado niyo. Bilis na! Ano nangyari dyan sa konduktor? Bakit nakahandusay dyan? Tulala no? Uy, nagkakagulo na sa loob oh. Kainis! Ano yan? Ano nangyayari? May matanda. Teka, ba't ganun yung itsura niya? Grabe yung mata oh. Pulang-pula eh. Layuan mo yung mga tao! Isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng babaeng may hawak na sanggol. Nakangisi ang matanda habang naglalaway at nanlilisik ang mga mata. Sinugod ito ni Bianca pero nagulat kami sa liksi ng matanda. Nagtatakbo ito papunta sa likod at binasag ang salamin para makatalon siya palabas. Nagkakagulo sa takot ang mga tao sa bus.
Kahit kami ni Carlo, nangingilhabot sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari. Grabe yung matandang yun. Tumalon na palabas. Ba't ba ganun? Bakit parang masyado siyang maliksi? Tsaka, bakit ganun na lang yung titig niya sa babae tsaka sa baby? Maupo na kayo! Isara niyo yung pinto! Magsilayo kayo sa bintana! Yung matanda na kakapit sa bintana! Tabi, Bianca! Nagsasalita pa si Bianca nang biglang sumulpot sa bintana ang matanda. Para itong gagambang nakadikit lang sa bintana. Mas mabangis na ang mukha nito at nakalitaw na ang mga pangil. Kitang-kita namin ang matatalas nitong kuko. Nabasag ang salamin at humaba ang kamay nito. Si Bianca ang hahablutin pero tinulak ko siya at ako ang nakalmot. Kakaibang hapdi ang gumapang sa dibdib ko. Bumagsak ako at namilipit. Ramdam ko ang pagtagas ng dugo ko. Naglaho ulit ang babae. Nilapitan naman ako ni Bianca. Itinihaya niya ako at pinunit ang damit ko. Walang niya, pre. Halos mawakbok yung dibdib mo. Sakit! Napakasakit! Huwag mo tingnan. Relax, ha? Hawakan mo maigi, Carlo. Tulong! Pakihawakan niyo siya. Tikpitan niyo. Tiisin mo, Briggs. Ha? May ilalagay ako. Mahap dito. Tama na! Tama na! Mahigpit ang pagkakahawak sa akin ni na Carlo at ng iba pang kalalakihan. Nagdidilim na ang paningin ko. Abot sa utak na ang sakit. Naramdaman ko ang kung anong likidong ibinuhos ni Bianca sa sugat ko. Malamig yon at lalong humapdi ito. Napasigaw ako at nagwala. Pero maya-maya lang ay humupa ang kirot nito. Pakiramdam ko, nagsasara na rin ang sugat. Par! Uy, par! Kamusta? Ano? Kaya pa? Mas ayos na siguro. Grabe. Napakahapdi nung kanina. Tsaka, ano ba yung matandang yun? Aswang yon. Nakalmot ka ng aswang. Itong bus, umaaligid dito ang aswang. At baka nga pati dito sa loob, may iba pang aswang. Yung sanggol kanina, yung babae, kagagawan lahat yon ng aswang. Kayong lahat, walang lalapit sa bintana. Aswang! Ay, bad trip naman. Bakit naman sa bus pa? Tapos, nasa gitna pa tayo nitong highway na puro kakahuyan yung magkabilang gilid. Ay, naku. Bakit ba kasi dito dumaan si Manong eh? Yung driver, masama ang kutob ko sa kanya. Wala tayong magagawa kundi maghintay ng liwanag. Manatiling buhay hanggang sa mag-umaga. Hirap nun. Hating gabi pa lang. Naipon sa gitna ng bus ang mga tao. Takot na takot ang lahat. Nag-iiyakan na ang iba. May inatake pa sa puso. Mayat maya kaming nakaririnig ng mga kalabog sa bubong. May kung anong sumasampa dito. Sumisilip din sa bintana ang matandang aswang. Paano namang imposible ito eh? Paano tayo tatagal hanggang mag-umaga? Tandaan nyo, wala tayong kalaban-laban ha. Open target tayo. Hindi wala tayong pwedeng takbuhan. Kaasar! May pake itong aswang na to. At baka magulat ka kapag dalaman mo yon. Pero tama kayo. Mahirap kung hihintayin lang natin na mag-umaga. Diyan lang kayo. Huwag na huwag kayong susunod. Bantayan niyo itong mga tao dito. Bababa ako. Ano? Hindi pwede. Anong laban mo? Di ba nga aswang ako, sabi niyo noon? Kaya ko to. Kayang-kaya ko to. Pupulbusin ko na to ngayon. Ayoko na maghintay. Hoy! Tanda! Lumabas ka! Hindi yung bantay sa laki ka lang dyan. Heto ako! Kung palagay mo kaya mo ko, halika rito!
Kabadong-kabado kaming mga nasa loob ng bus. Kahit nanginginig, sinilip ko si Bianca sa bintana ng bus. Paikot-ikot siya habang may hawak na punyal at parang latigo. Nakakarinig kami ng mga angil pero pasulpot-sulpot lang hanggang sa nakarinig kami ng mas mararahas na angil at kalabugan pero wala kaming makita. Lalo akong nag-alala kay Bianca kaya tumakbo na rin ako palabas. Bad trip. Baka kung mapano na yun, oh! Oy, par! Huwag ka lumabas! Nakalabas ako at nakita kong umiikot pa rin si Bianca sa paligid ng bus. Bigla namang may humablot sa akin mula sa likuran. Sumugod naman si Bianca kaya binitiwan ako ng humablot sa akin. Naghabulan sila. Natanaw kong nilalang na tinutugis ni Bianca. Babaeng nakataas sa mga buhok. Napakaliksing ito na parang unggoy ang galaw. Tumatalon-talon ito at lumilipat sa mga puno. Si Bianca nakapirmit nakaabang lang. Sa likod mo, Bianca! Bakit ka ba kasi lumabas? Pasok na! Buwisit ka! Tuwag! Sobrang bilis. Halos di ko siya makita. Pero ang galing din ni Bianca. Mabilis na nagpapalipat-lipat sa mga puno at sa lupa ang aswang. Iniikutan nito si Bianca pero hinahagupit siya kaya lumalayo ang aswang. Malayo ang liksi niya kay Bianca. Pero hindi rin niya ito maatake dahil sinitsyempohan siya nito. Hanggang sa mabilis na nagsuot sa kakahuyan ang aswang. Tila umatras na ito. Kami ni Bianca bumalik na sa loob ng bus. Pero naka-alerto pa rin si Bianca, hawak ang kanyang punyal. Uy, ayos ka lang. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganun ah. Tao pero malahip yung kilos. Yung itsura niya parang grabe talaga. Ayos ka lang ba? Ingay mo! Huwag mong takutin yung mga tao. Bakit ka ba lumabas ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kayong lalabas? Kulit mo rin no? Bakit ba? Ba't kita susundin? Gusto mo lumabas eh. Nasugatan ka na nga kanina. Sagabal ka lang sa akin Lampa ka naman. Pag ganun, tumabi ka na lang. Kung makapagsalita to. Ikaw na nga dyan yung inaalala. Ano? Huwag mo na ituloy. Huwag kang nagsasabi ng mga bagay na sa huli, hindi naman pala totoo. Hindi ka na natuto? Oy, teka. Mula sa labanan sa napunta naman kayo sa... Isa ka pa. Kalalaki mong tao, putak ka ng putak. Para kang puwet na manok. Mukha ka naman baboy. Grabe ka naman. Baboy ka dyan. Tsaka, ang gustong sabihin ni Par, nag-aalala siya sa'yo. Yun lang naman Uy, ano nag-aalala? Sino sabi sa inyan? Galing mo laman kasi ng puso mo. Ako na lang nagsabi para wala kang problema dyan. Nag-aalala? Talaga ba? Sa'yo na yung pag-aalala mo. Hindi yan ang kailangan ko. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo nga. Wala akong kailangan. Lalo na kung sa'yo. Feeling mo naman Maupo na nga kayo. Malayo sa bintana ha. Doon lang sa gitna. Mamaya niyan masugatan ka na naman. Yun ang pala kung ano man yung ginawa mo kanina. Salamat ha. Sus, doon ka na nga. Kahit kanino gagawin ko yon, hindi lang din para sa'yo. Bakit? Sinabi ko ba para sa akin lang yun? Ikaw lang talaga. Ano? Ano na naman? Ha? Layuan mo na nga ako. Alam mo ikaw, lapit ka ng lapit Para kang ewan. Akala mo wala kang ginawa. Akala mo wala kang kasalanan. Doon ka na. Huwag mo ako lalapitan. Alis! Par, tara na nga muna. Oy, sige na. Nabasag at nanginig ang boses ni Bianca habang nakatalikod na nagsasalita. Alam kong paiyak na ito, kaya nilayuan ko na rin. Lumipas pa ang 2 oras at hindi pa rin mapakali si Bianca. Hanggang sa kinumpronta na nito ang driver at ang konduktor.
Mga kuya, ano na? Nasira ba yung bus o ano? Baka pwedeng ipaalam niyo naman sa amin kung ano nangyari. Saka kung ano na ang gagawin natin. Napakadelikado dito. Kita niyo naman yung mga nangyari. O baka naman talaga may kinalaman kayo. Kung nasira atong bus, tumawag kayo ng tulong. Kasi kailangan nating makaalis dito. Sinasabi ko sa inyo, oras na hindi kayo kumilos, alam ko na kung ano kayo. At hindi niyo magugustuhan pag ako ang gumawa ng paraan dito. Kala niyo hindi kita nahahalata, kuya, ha? Hanggat nandito ako, hindi makakaporma yung aswang na yon. Malas niyo lang. Isa ako sa pasahero ninyo. Tumawag kayo ng pulis o kung sino makakatulong sa atin para makaalis na tayo dito. Tindi na. Bantaan ba naman si Manong? Bubilib ka naman. Pwede crush mo na siya. O ano, crush mo no? Igawa mo na nga kasi. Kumatapang ka talaga. Pugok, huwag mo nga akong anuhin. Isama na naman ang tingin dito sa atin niyo. Labas-masok pa rin si Bianca sa bus. Maya't maya rin niyang kinukumusta ang driver at konduktor kung nasaan na ang tinawag nilang tulong. Nabraso naman ni Bianca si Manong dahil parang natataranta na ang dalawa. Hindi na rin namin nararamdaman ang aswang. Wala nang mga angil o kung anumang kakaibang umaaligid sa bus. Hanggang sa dumating ang police mobile at inasistahan ang bus namin. Dumating ang bus na pinaglipatan sa amin. Dinala pa kami sa ospital at kinausap ng mga pulis. Pero napakahirap ikwento ng mga nangyari doon. Oy, par. Ano na? Ayos ka lang ba? Umalis na yung mga pulis oh. Ayos na ako. Magaling naman na talaga yung sugat eh. Syempre naman. Pinagaling ng crush mo eh. Ano nga kaya yung ginawa niya, no? Tsaka, bakit kaya niya makipaglaban sa ganun? Grabe, kinikilabutan pa rin talaga ako eh. Nakakakilabot naman talaga yun. Muntik na kasi talaga tayo dun eh. Ay, buti rin umalis na yung mga pulis. Wala nga silang napala. Paano ba kasi? Ikukwento natin yung aswang. Baka mamaya mapagkamalan tayong mga adik no. Kailangan nating umalis. Umaaligid lang dito sa ospital yung mga umatake sa atin kanina. Bilis! Ano? Dito? Ay, sige. Tara na. Paano naman yung mga tao dito? May maraming malilintikan dito oh. Hindi. Iisa lang ang pakay nila. Bilis! Hindi na kami pinagpaalam ni Bianca sa mga doktor. Dire-diretso na lang kaming umalis. Naramdaman naming may nakasunod sa amin, pero inunahan ito ni Bianca. Lumayo din ito nang bumunot si Bianca ng punyal. Nakalayo na kami sa ospital at nakasakay na naman sa isang bus na papunta na sa amin. Ay, Diyos ko. Bus na naman. Parang na-trauma na ako sumakay sa bus eh. Oo nga. Paano kung nakasunod lang din dito yung... Wala. Sigurado. Oh? Sigurado ka? Ay naku. Ninenervous pa rin ako eh. Nga pala. Saan ka ba pupunta ha? Papunta na ako kay Napara. Bakit dito ka pa rin sumakay? Teka, may pupuntahan ka ba? Bakit ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Ay, oo nga pala. Si Mama kanina pa tumatawag oh. Ay shit, oo nga pala no. Tawagan mo na rin. Hindi na nga natin naisabay yung bagong kasambahay nyo. Ba't ba kasi hindi sumipot yun? Ay naku, napakawalang kwenta na magkausap. Nakipagkasundo kay tita tapos hindi sisipot. Hindi dapat kinakausap yung mga ganun eh. Di ba par? Walang kwenta eh no? Oo. Tumahimik ka na nga lang dyan. Di ngayon, wala kayong kasambahay. Kasalanan niya to lahat eh par. Di ba talaga yun? Patingin nga ng picture. Baka pwedeng i-chat ko na lang tapos... Walang niya. Ito ba? Buti na lang ito yung nakuha niyo kasambahay. Ba'y napaka-responsable ng taong to sigurado. Mukha pa lang yun. Yung mga ganitong tao, hindi dapat pinapakawalan. Kahit 3 araw pang magpahintay to, dapat hinihintay talaga yan. Ay naku, iwan ko sa'yo. Para naman, hindi mo man lang sinabi. Kanina pa ako kuda ng kuda eh. Kaya pala tiger look na oh.
Kainis ka par. Umuwi na lang kaya ako. Bahala ka dyan. Inanlalaki na ang butas ng ilong sa galit oh. Buusok na. Kita mo yung punyal niyan kanina? Pag ikaw kinatay niyan, naku iwan ko talaga sa'yo. Oo nga pala yung punyan. Manong, para ho. Dito na lang ho. Nakahinga ako ng maluwag nang makababa kami sa bus. Nauuna kami ni Carlo, tahimik lang na nakabuntot si Bianca. Grabe par. Lawak ng lupain niyo Oo nga eh. Sa partner to ni Mama. Wala ako dyan. Tus, may asawa na yun ang mama mo. Eh di sa inyo to. Sa'yo din to. Hindi yun asawa ni Mama. Kasi hindi naman sila kasal eh. Iwan ko nga saan yung pinulot ni Mama. May sakit pa. Eh kailangan tuloy ng bagong kasama. So, ayaw mo ako maging kasambahay doon sa inyo? Sus, ito naman. Nakaangil ka agad. Eh wala naman ako sinabi ah. Eh may narinig ka ba? Yan! Diyan ka magaling eh. Maang-maangan. Ginawa na nga, ayaw pang aminin. Wala talagang paninindigan eh, oh. Ay, nako. Ano ba kasi? Abay wala naman talaga ako sinabi ah. Ang gusto ko lang sabihin, sana si Mama na lang nagalaga. Eh, wala naman silang ginagawa dun. Kung ano-ano yung nauungkat eh. E tapos ako. Anong nanguungkat? Wala naman akong uungkatin, di ba? Ano bang meron noon? Eh wala nga, di ba? Ba, ewan ko sa'yo. Eh wala nga ba? Talaga? Uy, ayos ah. Galing talaga magmaang-maangan eh, ano? Mambaliktad ka pa. Eh di sige nga. Ikaw magsabi kung meron nga. Kung may uungkatin nga dati, ikaw magsabi ngayon. Ang ganda ng pananim, no? Hinog na hinog yung mga palay. Uy, laki ng aso, oh. Grabe, may ganyan pa lang. Kalabaw yan, bungol. Aso, mag-iilusyon ka na nga lang, sablay pa. Ah, ilusyon. So ilusyon pala. Oo nga naman, ano? Ay naku, ano na naman ba? May narinig ka na naman eh. Ikaw, gumagawa ka na lang talaga ng pag-uusapan natin eh, no? Lahat ng narinig mo may sabit sa'yo. Eh kami nga yun nag-uusap dito sa... Ay, kagi! Oh, trip naman! Uy, par! Nangyari sa'yo? Nanguhuli ka ng palaka dyan? Kitang-kita ko yon. Ganda ng view ko eh. Tawang-tawa ka ha. Nakaisa ka dun ha. Uy, par, tulungan mo nga ako. Mayupak ka naman eh. Mula sa biyahe hanggang sa mahabang lakaran, walang puknat ang hugutan at angilan. Hanggang sa nasilat ako sa sangka o yung kanal sa gilid ng bukid. Plakdang-plakda ako sa putikan. Hagalpak naman sa tawa si Bianca. Nainis ako dahil napahiya ako. Pero sa totoo lang, napangiti ako. Aaminin ko, na-miss ko rin pala ang lutong ng tawa niya. Yung sa kakatawa, halos kapusin na ng hininga. Ganun kami noong high school. Pero ngayon, walang natira sa amin kundi hinanakit at sumbat sa malabong nakaraan namin. Buwisit ang baho. Di lang yata. Tumiyata ng kalabaw yung lintik na yun. Ay, naku, bad trip. Teka, ano yun? Butas sa pader? Bakit pula? Putikan akong dumating sa bahay namin. Naligo muna ako habang inaasikaso na ni Mama sa kusina sina Carlo at Bianca. Habang naliligo ako, hindi ko maiwasang kilabutan na naman sa mga nangyari sa amin. Bigla kong napansin ang isang butas sa pader. Sinipat ko ito. Nagtaka ako sa kulay na pulang nasa loob ng butas. Gumapang ang kilabot ko sa katawan na mapagtanto kong kung ano ang pulang nasa butas. Isang mata. Pulang mata na nakasilip sa butas. Napasigaw ako at mabilis na nagbanlaw. Sa labas na ako nagbihis at kabadong tumakbo papunta sa kusina. Uy, par! Ano nangyari sa'yo? Para ka nakakita ng multa. Bricks!
basang-basa ka pa. Bakit hindi ka man lang nagtuyo na maayos? Ano ba naman yan? Para lang ho malamig. Hindi ko masyadong tinuyo eh. Basta kain na ho kayo dyan. Si Bianca po pala. Nasa kwarto niya. Tapos na siyang kumain. Nag-aayos na ng gamit. Kala ko ba hindi kayo nagkita? Hindi ka ho. Pero magkasabay lang ho kami sa bus. Nandoon lang pala kami pareho. Di lang nagkita. Nagkasabay na lang ho. Kabiyahe papunta sa Nakalaan. Aray naman. Sarap ng kaldereta eh. Uy, kaya ka na par. Pagsandok na kita ha. Tapos sabuhan na rin kita. Nako, Carlo. Puro kayo kalokohan. Kumain ka na nga. Oo nga pala, Bricks. Pagkatapos kumain, halika sa kwarto ng Papa. Tito Videl? Bakit ho? Batang to. Papa ang itawag mo sa kanya. Papa mo na yun. Anong bakit? Gusto kang makita nun. Matagal ka na niyang hinihintay. May importanteng sasabihin sa'yo yon. At pakiusap lang, ha, Bricks? Maselan ang kalagayan niya. Kaya makipag-usap ka ng matino sa... Kay Tito. Oo, alam ko ho. Malat yung kaldereta ma. Maya na nga lang ho ako kakain. Baka magpabili na lang ako ng pizza. Uy, pizza? Ano yun, merienda natin? Dagdagan mo na ng milk tea para saan tayo. Tapos laki mo yung pizza ha. Paborito ni Bianca yan, di ba? Ano bang maalat? Bahala ka na nga. Paborito ka mo ni rin si Bianca. Mabutit mukhang nagkakasundo kayo. Kilala niyo agad ang isa't isa, ha? Ay, naku tita. Hindi lang kilala. Makikilala mo kagad si Lord pang di ka na nahimik. Kit-kit mo talaga eh. Hindi gigil ako sa'yo. Matapos kumain ay pumanhik kami ni Carlo sa kwarto ko at nag-ayos na ng mga gamit. Saglit kaming nakatulog. Kinahapunan, pumatok si Bianca. Padilim na. Tagal din ng tulog ko. Teka, sino ba yun? Sir Bricks? Sir? Ha? Si Bianca? Ang kailangan nun? Oh, ano yan? Ano kailangan mo? Uy, ba't kanyang tingin mo? Namangha ka ba? Sana ho sa susunod, sir. Magdamit kayo pag haharap kayo sa tao. Bakit ba? Kwarto ko to, no? Natutulog ako. Ikaw nga tong pupunta ditong... bakit ba? Ano, gusto mong tumabi? Uy, teka. Masakit yung susi. Sana ho, sir, wag naman ho kayong bastos. Pinapatawag ho kayo ng mama niyo doon sa kwarto ng papa niyo. Uy, par. Ba, si Bianca ba yan? Uy, teka, lalabas muna ako ha. Nakakaya naman sa inyo. Ewan ko sa inyong dalawa. Ma'am, nandito na po si sir. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Ay, hindi, iha. Dito ka, maupo ka. Kailangan kita dito. Ho? Sige ho. Ano ba yun, ma? Ikaw ba yan, Brex? Abay, kita mo nga naman. Oho, Tito. Si Brex po ito. Kamusta na ho kayo? Eto. Naghihila pa rin. Pero lalakas din ako. Tiyak yun. At matutulungan mo ako doon. Ako? Wala ho akong alam sa... Hindi ako nurse eh. Ito ho. Yung bago yung nurse. Kaganda naman bata niya na. Abay, magtama lang talaga. Malaki ang may tutulong mo sa paggaling. At lalo kong paglakas. At makakatuwang mo doon. Itong napakagandang dalagang isinama mo rito. Si Bianca lang ho ang nurse niyo. Wala naman ho akong alam dyan sa mga... Hindi, Bricks. Makinig ka muna sa papa mo. Hindi mo kailangan pagsilbihan ng papa mo. Kahit si Bianca, hindi naman talaga serbisyo niya ang kailangan. Ho? Di ba ho, kinuha niyo akong nurse?
sa kakasambahay. Sa'yo sa trabaho mo. May mas malaking dahilan kung bakit ka narito. Maging ikaw, Bricks. Nandito lang ho ako para... kasi may pinapaayos lang doon ho kayong records ko dun sa... Bricks, pwede mong pagalingin at lalo pa nga palakasin ang papa mo. Si Tito? Hindi ko ho maintindihan na. Teka nga lang ho. Hindi nga ho ako doktor. Paano ho ba kasi yan? Ikaw, kailangan mong sipingan ang dalagang yan. Nalaglag ang pangako sa sinabi ni Fidel. Sa totoo lang, nabablangko ako. Para lang matiyak ko ang narinig ko, isa-isa ko pang tinignan ng mga tao sa kwarto. Seryosong nakatitig sa akin si Fidel. Ganon din si Mama. Pero mas seryoso. Si Bianca naman, nakatingin sa akin pero walang ekspresyon. Para bang hinihintay niya rin ako. Natauhan ako sa itsura ng mukha ni Bianca na parang wala lang. Umakyat ang dugo ko sa batok at tumayo ako. Teka nga lang. Lokohan ba to? Naloloko na ba tayong lahat? Ma, ano? Ma! Tama ang narinig mo, Bricks. Sisipingan mo si Bianca, tapos magbibigay ka ng dugo sa... Pwede ba magbura? Ma! Gusto ko kasi magbura eh. Pwede ba yun? Uy, Bianca, ano? Sa akin ayos lang. Ha? Sa'yo ayos lang? Ayos lang? Teka, ano ba klaseng kabalbalan to, ha? Anak bang... Kaswal na sumagot si Bianca. Tinlaro ni Mama ang nadinig ko. Naghihintay ang mukha ni Fidel. Binalibag ko ang silya, saka dumiretso palabas at ibinagsak ang pinto. Ano? Disipingan? Teka, di nga pa. Holy shit. Anak ng kurimaw talaga. Kusang galhanga eh. Ha? Bukas na bukas aalis na tayo dito, ha? Hindi na ako lumabas ng kwarto para maghapunan. Binalik ko na ang mga gamit na inilabas ko sa bag. Sumunod naman si Carlo. Nang bandang 7:00, biglang may kumatok. Sino ba yan? Ikaw? Sir, hapunan niyo daw po ni Sir. Sir! Pagkain niyo daw po, Sir! Teka, ulo mo. Umalis ka nga dyan. Uy, teka lang, par. Baka naman, kausapin mo na. Ba't naman kasi? Bianca, iwan mo na lang dyan sa upuan sa gilid. Kukunin ko na lang mamaya. Umalis ka na dito baka kasi, alam mo na. Nang maipasok ko ng lahat ng gamit ko sa bag, padabog akong humiga at pumikit na. Kinuha naman ni Carlo ang pagkain sa labas at kumain na ito. Niyaya niya ako pero hindi na ako sumagot. Nakatulog na pala ako noon pero naalimpungatan ako sa alulong ng mga aso sa labas. Lampas hating gabi na noon at para bang may kung ano akong nararamdaman sa paligid. Teka, laon na. Aba, tuloy ng tulog ko. Ay, buisit kasi. Ba't ba ang ingay ng mga aso? Teka, gugutom ako. Iinubos naman ni Mokong yung mga pagkain. Makababa na nga lang. Wala nang tao doon Talagang gutom na gutom ako noon. Bumaba ako at ininit ang mga pwedeng initin, saka ako kumain. Kalahating oras na, hindi pa rin tumitigil ang mga alulong. Kaya lumabas na ako para alamin kung ano ang nangyayari. Walang kahit ano sa harap ng bahay, pero nakarinig ako ng kaluskos sa gilid. Tabandang garden. May tao kaya doon? Pusang gala! May taong nakahanto sa isa. Teka, tao ba talaga to? Bakit parang unggoy? Pabalahibo. Nang silipin ko ang garden sa gilid, nanlaki ang mga mata ko sa tumambad sa akin.
Isang lalaking nakasiksik sa mga puno. Hubot-hubad ito, duguan, pero humihinga pa. Bumangon ito at lumundag papunta sa akin. Napasigaw ako sa gulat, pero biglang sumambulat ang dugo nito at lumagpak. Sunod ko nang nakita ang nakatalikod na babaeng may hawak na itak. Nagtatatakbo na ako at dumiretso na sa kwarto ko. Patrip, ano yun? Halimaw? Aswang, gaya ng mga nasa boss. Grabe. Umaalulong pa ang mga aso pero nagtalokbong na lang ako. Hindi ako makatulog sa mga naririnig ko, pero hindi rin ako gumalaw at lumabas sa kumot. Umaga na nang makatulog ako, kaya lagpas tanghalian na nang makabangon ako. Uy, Par! Ano? Nangyari sa'yo? 2:00 na oh. Yung umaga na ako nakatulog eh. Grabe, puro kabalbal ang dinatnan ko sa bahay na to. Kwento ko na lang sa'yo mamaya ha. Iaalis na nga pala tayo. Maliligo lang ako, tapos ikaw na. Pagkatapos na naalis na tayo. Pabad trip ako dito eh. Pumunta ako sa banyo para maligo na, pero si Bianca naglilinis pala doon. Nagulat ako kasi nakatapis lang ito habang nag-iiskoba ng sahig. Umunat ito sa pagtakayo ko at ngumiti pa ng nakakaloko sa akin. Makatapis lang talaga. Ngingiti mo dyan. Nakita kasi kita eh. Ikaw, hindi ka ba masayang nakita mo ako? Gusto mo bang paliguan kita? Ano? Talagang... Ay, naku. Pinandilatan ko siya habang pabalang na umalis. Binagsakan ko pa siya ng pinto. Lalo nang init ang ulo ko nang maalala kong 12:00 ang last trip ng bus pa Maynila. Wala akong nagawa kundi manahimik na muna. Pero maya't maya namang sumusulpot si Bianca. Sa kusina, sa sala, sa teres, at ang mga tingin at ngiti nito, napaka mapaglaro. Sir, pinapatawag po ulit kayo sa... Hindi mo ba talaga ako titigilan ha? Kanina ka ba? Ba't kayo naninigaw? Saka anong sinasabi niyo, sir? Kanina pa ako naglilinis ng bodega niyo sa labas ng kusina. Ngayon lang po ako pumasok dito para... Napakapilingero mo talaga. Eh sino ngayon ang maangan ha? Kanina mo pa ako sinusundan eh. Sa sala, sa kusina, tapos... Sabi ko nga, sir, naglilinis ako ng bodega. Eh paano mangyayaring sinusundan ko kayo nun? Saka bakit ko naman kayo susundan? Eh bakit nga ba? Eh payag ka nga talaga doon sa sinasabi ng dalawang yun. Mga baliw yun eh. Payag ako doon kasi... Hirap naman oh. Basta, hindi kita sinusundan. Tigilan mo ako. Ako tigilan mo? Bad trip ka? Uy, bakit na naman? Dinig na tinig yung boses nyo hanggang dito oh. Eh paano ka nga bang hindi mapapasigaw sa tao rito? May mga saltik eh. Eh si Bianca, sunod na sunod kung nasan ako. Oh, alam mo. Eh baka napag-utusan lang yun ang mama mo at saka yung jowa ng mama mo. Eh wag mo naman kasing sigaw-sigawan. Ay naku. Ewan ko na talaga par. Kasar kasi, di tayo umabot sa last trip na yun. Par, but wait, there's more. Eh, Biyernes Santo bukas eh. Ready. Ay talaga naman. Anak ng... Ha? May bukas pa sa iyong buhay. Sikatin ang iyong... Aray! Grabe ah. It hurts ah, kahit unan yon. Buisit ka. Biyernes Santo, walang biyaheng bus, kinabukasan. Nag-aalburuto na ang kalooban ko, pero wala akong magawa. Umiiwas na lang ako kina mama, na hindi ko siya tinitingnan. Pero nasukol niya ako at kumulo na naman ang dugo ko.
Bricks, baka pwede tayong… Sige nga ma, mag-usap nga tayo. Pero sa isang kondisyon. Dapat matino yung pag-iisip ninyo ah. At yung mga sagot ninyo, ano ba yun? Bakit nyo pinapagawa yun sa akin? Gagaling si Fidel kapag Yun, gagaling siya pag ganun. Una, ay papa mo yun. Igalang mo. Nauunawaan kong mahirap, pero unawain mo rin ito. Sige ma, gusto kong unawain eh. Kaya linawin mo naman. Yung pinaka malinaw. Si Bianca, kaapo-apuhan siya ng isang babaylan. Kailangan ng papa mong dugo ng babaylan para gumaling siya at lumakas. Anak ng tilapay naman talaga. Apo ng babaylan. Paano nga siya gagaling kung mag-aanuhan kami ng apo ng tinamaan ng kulog na yan? At saka ba't kailangan niya nun? At paano siya lalakas? Sasalinan siya ng dugo ng babaylan na nahaluan ng dugo mo. Oo na. Gets ko na. Maghahali yung dugo namin tapos salin sa kanya. Para ba't di niyo na lang kuhanan ng dugo si Bianca? Total pahig yata yun sa kahit ano eh. Natural na pagsasama ng dugo ninyo ang kailangan. Palala ng palala. Teka, dugo ko rin. Yan na namang meron sa dugo ko kasi. Ba't di na lang ganito? Kunwari sasakay ako sa kalokohang to. Di kunan na lang kami ng dugo tapos pagaluin tapos laklakin ni Fidel. Tapos. Hindi basta ganun yun. Ang kailangan, yung… Oh! Napo! Diyos ko! Teka, ano ka angil yun? May alaga na naman kayong buhaya? Yun ang… sandali lang. Ang papa mo! Nakarinig na naman ako ng mga alulong ng aso at sinundan to ng mahaba't malalim na angil ng kung anong hayop. Nakakikilabot ang tunog nun. Napatakbo pababa ng sala si Carlo. Natanaw kong tumakbo palabas si Bianca, kaya sinundan ko ito at nakasunod rin si Carlo. Teka, pamilyar yung ganong angil ah, di ba? Oo nga eh. Parang yun yung sa boss. Diyos ko, aswang na naman ba yan? Kung ako sa inyo, magsipasok na lang kayo. Hoy, ikaw! Lumayas ka! Tatlong lalaki ang nakayuko sa ilalim ng mga puno, aktong manunuwag. Mga lalaking hubad, mapapayat at mahahabang mga katawan at kamay. Matatala sa mga kuko at pangil, nanlilisik ang mga mata. Bago sila makakilos, hinagupit sila ni Bianca ng latigo, pero nakatalo ng tatlo. Matulin silang nagpalipat-lipat ng puno, hanggang makalabas ng bakuran at tuluyang maglaho. Mga aswang na naman! Bakit hanggang dito? Yung pamilya mo kasi, habulin ng aswang. Kaya hanggang sa bus meron. Diyan ka na nga. Mamaya sigawan mo na naman ako. Napakahiwaga ng mga nangyayari sa bahay na yon. May mga aswang na sumusulpot at hindi ko pa yun maintindihan at matanggap ang pinagagawa sa akin ni Mama. Kahit si Bianca, lalong hindi ko maintindihan ang kilos nito. Kinagabihan, isa na namang kababalaghan ang bumati sa akin sa bahay na yon. Si Bianca nasa kusina at sinimulan na naman akong laruin. Hello, Bricks. Hindi ka na naman sumabay kumain ah. May gagawin ka ba pagkatapos mo kumain? Matulog. Bakit? Matutulog ka na. Nakaligo ka na ba? Bakit ba? Ito naman, sungit. Kasi kung hindi pa, papaliguan sana. Pwede ba? Tigilan mo nga ako. Wag mo ko lalapitan ha. Namumungay ang mga mata ni Bianca habang kinakausap ako. Nagpanting na naman ang tenga ko kaya halos ihagis ko ang plato saka umalis.
Dumiretso ako sa veranda. Laking gulat ko nang makita kong isang babaeng nagwawalis doon. Si Bianca na kanina'y nasa kusina lang. Ikaw? Ba't ka? Anong? Ha? Excuse me lang oh, kung pwede lang. Kasi nagwawalis ako eh. Papainumin ko pa kasi ng gamot yung papa mo eh. Teka, di ko papa yun, no? Tsaka, di naman akong nakaharang eh. Eh di papa ko na lang. Masyadong madrama. Hindi ka na nga nakaharang. Eh tinatapakan mo naman yung inipod kong kalat dyan. Baka gusto mo ikaw na magwalis. Eh parang ewan to. Dyan ka na nga. Pakisara mo po yung pinto sir. Sanggalahan naman. Problema nun. Kanina parang kuting. Ngayon naman parang dragon. Ay, naku, lakas ang tama ng bahay na to Ay, sana makaalis na ako dito. Uy, bakit parang hindi maipinta yung mukha mo dyan? Par, may napapansin ka bang kakaiba kay Bianca? Si Bianca? Ay, naku. Malapit na akong mapuno nun eh. Minsan kala mo pusang naghahanap ng kalinga. Minsan naman parang asong bagong panganak. Masyado tupakin. Uy, bakit ba? Kasi nakita ko kanina. Kanina nasa garden ako, nandun siya. Nag-aayos doon. Tapos nag-CR ako. Nakita ko na naman siya. Papunta doon sa kusina. Sinilip ko sa bintana. Nasa garden pa rin. Ano? Teka, sigurado ka ba dyan? Baka naman. Sana naman hindi si... Ma. Ano ho yun? Pwede ba tayong mag-usap? Ay, sige ho, ma. Ay, good evening ho, tita. Labas na ho muna ako Hindi. Sa terrace na lang kami mag-uusap. Bricks, sumunod ka na lang Sumunod ako kay mama sa terrace pero wala siya doon. Ang dinatnan ko, si Bianca na naman. Napakunot na naman ang noo ko. Sa isip ko noon, pinagtitripan ba ako ng mga tao sa bahay? Pero parang seryosong mukha ni Bianca noon at tumingin ito sa akin. Diretsong tingin. Teka, ikaw na naman. Si mama. Ba't kanya natingin mo? Kasi Bricks, may problema. Lumalaki ang problema. Ano? Oo nga, lumalaking kalokohan. Di, paano ba? Ipit ka lang din ba sa... Teka, wag dito. Baka marinig. Kung pwede, kung ayos lang sa'yo, sa kwarto ko na lang. Kung pwede, kailangan lang talaga Ay, naku, pag ito, kalokohan na naman Bianca! Naliligo pa. Sino nandyan? Bakit ka nandito? Lumabas ka! Teka! Ikaw nagpapunta sa akin dito Huwag ka sumigaw, ano ba? Walang hiya ka! Lumabas ka! Ay, puwisit talaga. Magtapis ka man lang dyan sana. Alam mo problema mo? Ikaw nagpapunta sa akin dito Ano? Bakit kita papupuntahin sa kwarto ko? Ano tingin mo sa akin? Alam ko masama ugali mo pero ang sahol mo naman. Ang baboy mo, lumabas ka! Ay, naku, alam mo ikaw. Palagay ko, totoo lahat ng pinagsasasabi sa'yo noon. Ang galing mo talagang malinlang. Maglaro ng tao. Siguro nga mangkukulam kayo. Siguro aswang ka. Kaya lahat kaya mo lukuhin. Di lumabas din ang totoo? Kunwari ka pa nung una na hindi ka naniniwala na pinagtatanggol mo ako noon. Pero nagpanggap ka lang rin. Sana hindi na lang. Ngayon naman... Manhimik ka na nga! Lakas mo magpa-victim. Ginawa mo na ito noon Alam mo, totoy na totoy ako noon. Takot na takot ako sa gagawin natin. Pero sumama ako sa'yo. Kaso hindi ka sumipot. Wala akong bitbit kundi sarili ko. At yung kagustuhan makalayo lang tayo. Kahit napakabata natin noon. Pero ano? Mukha akong tanga. Nawala ka bigla. Pinagsasabi mo? Ngayon pa victim ako. Ngayon ikaw yung nagbukang tanga. Ako dapat na nagsasabi ng lahat ng yan
Dahil hindi mo ako... Tama na! Kahit ano sasabihin mo mula ngayon, ayoko nang marinig at ayoko nang makita ka. Lumayas ka dito! Dahil gusto na kitang burahin sa mundo ko. Lumayas ka na! At wag na wag ka nang lilito sa mundo ko! Napakasama mo! Pero sanay na ako sa mga tulad mo. Huwag kang mag-alala. Aalis ako. Kahit pa para sa'yo. Kaya ako nagpunta. Napakarami mong satsat. Umalis ka na nga lang! Wisit! Paglabas ko sa pintuang to, dapat kasunod na kita ha? Dapat dire-diretso ka na sa labas. Palayo! Malayong malayo! Talikod, labas, balibag ng pinto. Narinig ko pang humagulgol si Bianca sa loob, pero lalo lang akong nabanas. Ayos pala dito sa terrace yung paggabi, ano? O yan. Pero dahan-dahan lang naman ha. Huwag mong tubigin. Nahamon na nga lang ako. Puwisit na yun. Napakagaling magbaliktad eh. Napaka-victim talaga. Sabihin pang siya daw dapat ang nagsasabi ng mga sinasabi ko sa kanya. Ang kwentang tao. Ang kwentang babae. Sana mamatay na siya. Uy, paano naman? Easy ka lang. Alam mo, may pinagsamahan pa rin naman kayo, no? Hindi ko maisip paano kayo nagkaganyan eh. Alam nyo, nung nagkatinginan kayo nung nakita natin siya sa cafe, malinaw yun sa akin eh. Yung biglang nagkatinginan kayo. Ilatong nasabik yung mga puso ninyo pagkatapos. Ay naku, wag na parang awa mo na. Parang naman eh. Oo, nakipagtinginan ako na sa kanya. Tasama ako kahit nangangatog yung tuhod ko. Gusto ko siyang ilayo sa lahat ng mga nananakit sa kanya noon eh. Tapos 3 oras akong naghintay. Walang Biancang lumitaw. Tinapad ko lahat noon. Tapos wala pala akong pupuntahan. Kaya wala rin akong kabalikan sa buhay ko noon eh. Kaya nga hanggang ngayon, wasak ang relasyon namin ni Mama. Dahil sa ginawa ko. Kaso, yung babae yun kasi. Nakita kong patakbong lumabas ng bakuran si Bianca. Alam kong walang bus noon pero wala akong pakialam. Nagpakawasak ako sa alak. Bagsak na si Carlo pero tuloy lang ako sa paglaklak. Hanggang sa nawala na rin ako ng ulirat noon at pagmulat ko. Nagimbal ako sa nagisnan at kalagayan ko. Saan ako? Ano to? Sino kayo? Ano to? Ba't ako nakalutang? Ano nangyari sa akin? Madilim sa malawak na kwarto. Kandila lang ang liwanag doon. Kandilang hawak ng mga nagdarasal na nakapaligid sa akin. Ang naririnig kong dasal, iba ang lengguwahe. Ang pinaka nahihindik ako, nakahiga ako sa ere. Oo, nakalutang ako habang dinadasala ng maraming tao. Maya-maya pa, boses ni Mama ang narinig ko. Ano to? Sino kayo? Ba't ako nakalutang? Ibaba niyo ako dito! Bricks, anak. Huminahon ka. Kailangan ito. Ma, ano nangyari? Ba't ako dinadasalan? Ba't ako nakalutang? Ibaba niyo na ako dito! Tulungan niyo ako, Ma! Tama lang yan. Kailangan ng gisingin ang pagkaaswang mo. Kailangan na ng papa mo. Pagkaswang? Anong aswang? Mama naman, hindi ako aswang! Anong pinagsasabi niyo? Blix, anak! Uminahod ka! Hindi mo ba naiintindihan ang mama mo? Lilinawin ko sa'yo. Naglagay ako ng binhi ng pagkaswang sa lobo. At ngayon, kailangan ko na itong gisingin. Kailangan mo na maging aswang. At kailangan mo na sipingan ang dalagang apo ng babaylan. Walang kapatawaran ang pagpapatakas mo sa dalaga. Pero may babalik din siya dito ng mga alagad ko. Aswang? Ako? Aswang? Hindi! Hindi pwede! Ma! Tulong! Bricks, sinabing kumalma ka. Sa ikabubuti mo rin ito.
magiging makapangyarihan ka. Ang pamilya natin magiging mas makapangyarihan pa. Puminahon ka at tanggapin ang kapalaran mo. Hindi! Hindi, ayoko! Napapaliw ka na, Ma! Paliw ka, Ma! Si Bianca, mapapahamak yun! Pakawalan niya na ako dito! Teka! Ano yan? Ibubuhos niyo sa akin? Wag! Bahagi ng paggising sa bighi. Ikaw ay bibinyagan sa dugo ng hayop! Habang nakalutang pa rin at dinadasalan, nagkakakawag ako pero hindi pa rin ako makababa. Maya-maya, pinaliguan ako ng napakalansang likido. Walang silbi ang pakikipag-usap, pagmamakaawa at mga sigaw ko. Hanggang sa nakarinig ako ng kalabog na sinundan ng sigaw ng pamilyar na boses. May nakapasok! Sino ka? Ang apo ng babaylan. Yung bago niyong kasambahay. May nakalimutan lang po ako. Eto, lamunin niyo! Peste ka! Erwiso ka! Kumanda ka! Ano? Bianca? Tayo! Magtago ka! Tarig ko! Si Fidel ba yun? Naging halimaw siya! Nawasak ang pinto, sumulpot si Bianca at nagsaboy siya ng kung ano sa kwarto. Parang nasaktan at namilipit ang mga taong naroon, kasama si Fidel. Bigla akong nahulog. Nung bumangon ako at luminga sa paligid, nahagip ko si Fidel na nagbabago ang katawan. Nakapangingilabot na unti-unti siyang lumaki. Kumulubot at nangapalang balat. Lumitaw ang mga pangil at mahabang kuko. Nagsaboy ulit ng pulbo si Bianca na pinaghalo ang bawang at asin pala. Ang kanina'y mga taong nagdarasal, ngayoy malahayop na ang mga itsura. Pero mga namimilipit silang lahat sa isinasaboy ni Bianca. Aswang! Aswang silang lahat! Diyos ko! Tara na! Labas na! Pagsisisiya mo, bumalik ka ba? Sa likod, Bianca! Wag! Nakalipat sa likod ni Bianca si Fidel. Bago siya madakma ay tumakbo ako't patalon na sinipa ang aswang. Napasandal ito sa pader. Susugurin kami ng mga aswang pero namaluktot na naman sila nang magsaboy ulit si Bianca. Sumulpot si Carlo sa pintong pinasukan ni Bianca. Nagsaboy rin siya na nagsaboy ng bawang at asin. Walang makalapit sa amin, kaya nagtatatakbo na kami palabas. Sundan niyo ako! Bilisan niyo! Muntik na par! Gagawin ka pa ng aswang? Oo nga eh. Buti dumating kayo. Mamaya ng kwento! May mga humahabol! Bilis! Ramdam namin ang mga tumatalon sa paligid namin pero panay ang saboy ng bawang at asin ni Bianca at Carlo. Nakalayo kami at tuluyang nakatakas. Isinama kami ni Bianca sa isang kubo sa isang pakahuyan. Grabe! Muntik na! Muntik na talaga yan! Buti. Ay, naku. Mabuti hindi kayo nadali nung pumasok kayo. Magsiinom muna kayo. Ayos ka lang, Carlo? Nalalambot ako sa takot eh. Pero ayos lang naman. Ako rin ayos lang. Ikaw ba? Bianca, ayos ka lang ba? Magpahid kayo nitong langis para hindi masundan yung amoy natin. Bukas, aalamin ko kung may bus na para makaalis na tayo. Uy, ayos ka lang ba, Bianca? Grabe yung ginawa mo kanina eh. Carlo, may asin sa kadinigdik na bawang pa ba? Mahirap na. Oo, meron pa. Pero konti na lang to Sana sapat na yan.
Lalabas lang ako. Uy, teka, bakit ka lalabas? Baka may nakabang lang dyan na. Sara mo yung pinto, Carlo. Magsasaboy lang ako ng mga dinasalang asupre sa paligid. Ay, sige. Ako na. Mag-iingat ka, ha? Ay, naku, sana ayos lang siya dun. Parang grabe pala yung pamilya mo. Ang laking aswang ni Fidel. Uy, ayos ka lang ba? Teka, may sugat ka ba? Patingin nga. Hindi, wala, ayos lang ako. Oo nga eh. Akala ko baliw lang si Fidel. Alibaw pala talaga yun. Yang masaklap pa, si Mama parang kasabot niya si Mama eh. Si Bianca naman. Ay naku, buti dumating kayo. Pero... Naiilang ka, no? Talaga namang nakakailang eh. Para kang hangin ngayon sa kanya. Huwag ka na magtaka. Sa mga sinabi mo ba naman sa kanya eh. Uy! Saan ka pupunta? Ito kakausapin ko. Saan kaya yan? Ano kaya yung sinasabi niya? Uy! Ano yan? Kanina, buti dumating ka. Kaya ni Carlo. Grabe, aswang pala si Fidel, no? Sama talaga ng balak niya sa akin. Pati na sa'yo. Mabuti na lang talaga. Uy, teka. Gusto mo tulungan na kita? Para saan ba yan? Uy, Bianca. Ay, Bianca. Pasensya ka na. Nagkamali ako. Baka pwedeng kausapin mo naman ako. Hindi ayaw mo kasi akong tigilan eh. Di ba gusto mo ako mawala sa mundo mo? Ito na. Bukas, makakauwi na kayo. Tapos na. Sorry na, hindi ko naman alam. Lagi kang walang alam. Lagi tuloy ako nasasaktan. Paano ba? Hindi ko naman talaga alam na naguguluhan ako ngayon eh. Nangyari noon yung dapat magtanan tayo. Iwan ko kung bakit wala ka. Tapos, ito nangyari, sabi mo. Dumating ako pero wala ka na. Siyempre, hindi mo ulit alam. Alam ko yung sa bahay nyo. Saka yung plano sa atin. Pero para sa'yo, sinuong ko yun. Ginagaya nila yung anyo ko para mahulog ka. Yung kanina, hindi mo rin alam. Hirap na walang palaging alam yung taong gusto mong asahan. Sandigan. Lahat yun. Alam mo, ginawa mo. Sorry. Oo na, palpak eh. Pero nagpunta ako noon siguro. Talagang nagkahilis lang tayo ng... Bianca, sa likod! Ang dami. Bakit hindi tumalab? Bianca! Mga walang hiya kayo! Wag! Tumakas kay ni Carlo. Balikan mo siya. Sumulpot ang mga lalaking aswang sa likod ni Bianca at nakalmot ito. Bago ako makagalaw, nakalmot ako sa batok. Sinabuyan ako ng asupre ni Bianca kaya hindi na ako mahawakan ng mga aswang. Pero hindi rin ako makagalaw sa sakit. Kitang-kita kong kinalagkad si Bianca. Nagsisisigaw si Carlo sa kubo na inatake rin. Tuluyang natangay ng mga aswang si Bianca. Peste! Pangalawang beses na! Muntik na tayo! Pero si Bianca par! Nasa si Bianca? Napakademonyo nila! Kinalagkas si Bianca! Tuguan siya! Puisit! Alam nilang susundan natin si Bianca! Pues, ibibigay ko yung gusto nila. Par! Medyo mahirap yata yan. Ayoko mapahamak si Bianca. Pero, paano natin papalagan yung mga yun? Sinaboy pa niya lahat ng pulbo sa akin para siguradong di ako makante. May plano ako. Panahon na para bumawi kay Bianca. Huwag ka maglala. Titiyakin ko hindi ka masasaktan. Kayo ni Bianca. Nilatag ko ang plano kay Carlo. Puno ng mga gamit na pangontra sa aswang ang kubong pinagdalhan sa amin ni Bianca. At gagamitin namin yun. Nang handa ng lahat at klaro ng plano, lumakad na kami. Bumalik kami sa bahay at si Mama ang unang humarap sa amin. Mabuti at naisipan mong bumalik.
Yung babaeng yun lang pala ang kahinaan mo. Ma, may lilinawin lang ako. Hindi ba, hindi kailangan mamatay ni Bianca? Dugo lang ba talaga ang kailangan? Masyado kang sigurista. Oo, magsanib lang ang dugo nyo na isasalin sa papa mo. Oo na, sige na. Papayag na ako sa inyo. Yari, balik tayo dito sa pinagdalhan sa'yo, par. Ako, si Bianca! Bianca! Tahimik! Gagawin ko ang gusto nyo. Pero, wag na wag yung sasaktan si Bianca. Pakakawalan niyo sila ni Carlo. Hindi! Wag, Bricks! Huwag kang umasang... Maayos akong kausap. Basta, matino din ang kausap ko. Sige na. Ano bang unang gagawin, ha? Itutuloy niyo yung ritual na ginagawa niyo nung una, di ba? Tapos magsisiping kami. Okay. Pero may sasabihin muna ako kay Bianca. Ang dami mong arte. Sige na. Sumama ka kay Carlo. Iwan niyo ako dito. Ano? Pagsisisihan mo to. Hindi ka na makakawala sa kanila kapag... Takbo! Hoy, Carlo! Ito! Hindi niyo man lang kami kinapkapan! Sa loob, Bianca! Talagang mga peste! Ah! Ang mata ko! Pinutol ko ang tali ni Bianca. Nagsabay ng napakaraming pinaghalong asin at bawang si Carlo. Sabay hinagisan ng itak si Bianca. Mabilis naming pinaglilitak ang mga sumugod sa amin at nagbadaling lumabas. Dahil lang galing na kami doon, mas mabilis kaming nakalabas. Nakalayo na kami pero sa mismong harapan namin, tila umusbong sa lupa si Fidel. Mas halimaw na ang itsura nito. Itim ang kabuuan niya, patulis ang tainga. Nagliliyab ang matatalas na mata. Napakalaki niya, pero napakatulin ng kilos. Tilapon kaming tatlo nang salubungin kami ng suwag. Lumitaw din si Mama na nagliliyab na rin ang mga mata at nakalitaw na ang matatalas na pangil. Ano, par? Nakalayo nga tayo pero bigla sila sumalpad. Tsaka, mas malaki na yan, oh! Nasa kapangyarihan namin ang buong lugar na to. Kaya nga napasok namin ang pinaglunggaan ninyo. Kahit pa, naglagay kayo ng pangontra. Halimaw! Naging halimaw na rin si Mama! Ma, ano nangyari sa'yo? Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Fidel. Madaling baguhin ang pagkatao ng ina mo. Dahil problemado siya. Galawan na! Susunod siya sa lahat ng gusto mo! Gawin mo na lang ang gusto ng papa mo. Hindi! Hindi! Gumising ka, Ma! Wisig ka talaga, Fidel! Bakit? Lalaban ka ba? Isipin mo mabuti ang gagawin mo. Hawak ko pati buhay ng mama mo. Kaya ngayon, mabili ka. Susunod ka at isasakripisyo ang babaeng yan. O dudugtuhan mo ang buhay ng mama mo. Napakasama mo! Demonyo ka! Huwag kang makikinig, Bricks. Pinaglalaroan niya ang utak mo. Alam niyang nalilito ka. Kahit anong piliin mo, mapapahamak tayo. Kasama ang mama mo. Hindi! Si Bianca, kahit ayoko mamimili ako. Dugo ni Bianca, di ba ang kailangan mo? Sa wakas, mukhang ginamit mo na rin ang utak mo. Ganyan nga, anak. Oo, dugo ng babaeng yan kapalit ng pagiging buo at makapangyarihan ng pamilya natin. Pero may pagbabago sa gusto kong mangyari. Kukunin mo ang dugo ng babaeng yan gamit ang santatang hawak mo. Kung gusto natin ang malinaw at maayos sa usapan, kailangan mong patunayan ang katapatan at sinseridad mo. Si Bianca! Wag, Bricks! Sobra na yun! Bricks, kaya mo yan. Mag-isip na mabuti. Alam kong higit pa dito ang kaya mo. Mag-isip ka, Bricks.
Para sa pamilya, Briggs. Para sa pamilya. Matalino ka, hindi ba? Sa buhay, palaging kailangan mamili. Hindi lahat ng pamimilian ay madali. Pero ang malaking sakripisyo, malaki rin ang kapalit. Isipin mo maigi, bata. Par! Alam mo, mamatay na lang tayong lahat. Total! Manahimik ang... Huwag pa! Sandali lang. Oo na, sige na. Nakapagpasya na ako. Pamilya ang pipiliin ko. Basta layuan niyo si Carlo. Si Bianca, ako na ang bahala sa kanya. Basta may hihilingin lang ako. Maliit na bagay lang to kumpara sa gagawin ko para sa inyo. Yung gusto ko. At dapat naman, ako ang maglilibig kay Bianca. Briggs, anong sinasabi mo? Pero sige, kung yan ba ang pasya mo, kung ganyan ka ba talaga? Napakarami mo binililatag. Pero sige, tiyakin mo lang yan. Dahil kung hindi, ako ang kikilos at mas masaklap ang gagawin ko. Ngayon, tapusin mo na to! Bianca, tiwala ka sa akin na. Patawad. Par! Hindi dapat ganito! Briggs, bakit umangtong tayo sa ganito? Hindi ako makapaniwala. Ako rin eh. Patawad, Bianca. Pero, sa susunod nating buhay, hindi na ganito. Pangako, sa susunod, iba na ang mangyayari. Mahal na mahal kita, Bianca. Mahal na mahal kita. Kaya ako rin gagawin to. Mahal kita. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, mahal kita. Ikaw na bahala. Please. Mahal kita. Bianca, mahal na mahal kita. Par! Diyos ko! Bianca! Pagkakayop kayo! Napakahusay. Yan ang anak ko. Ngayon, karapat-dapat ka ng tawaging anak ko. Ipinagmamalaki kita, anak. Ang ating pamilya, buo at ganap na ang kapangyarihan. Bianca, mahal na mahal kita. Magkikita ulit tayo. Pumunta kayo mga aswang. Miss Pinky, sa mga kamay ko, umagos ang dugo ng babaeng pinakamamahal ko. Babaeng handa kong itapon ang lahat. Babaeng dahilan kung bakit kaya ko ang imposible na kahit ang makapangyarihang aswang ay mayayanig. Dahil lumipas ang unang kabilugan ng buwan, naghintay pa tayo ng mahaba-habang panahon. Pero gayon man, matutuloy na to ngayon. Paulit-ulit ko na tong sinasabi sa'yo. Pero napakagaling talaga ng ginawa mo sa babaeng yon. Hindi lang natin nakuha ang dugo ng babaylan. Sinampal pa natin sa angkan na yon na tayo ang mas malakas. Hindi ko akalain. Pero ikaw ang alas ng ating pamilya. Ikaw ang susi para maging ganap ang aking kapangyarihan. Dahil doon, balang araw, ikaw rin ang magmamana ng kung ano man ang makakabit ko. Salamat din sa tiwala. Pero, bago natin simulan, may papakilala ako sa inyo. Siyempre, kailangan magtuloy ng lahing ito eh. Hindi naman ang gusto nyo, hindi ba? Papa? Oo naman. Mukhang gusto ko ang sinasabi mo ah. Aba, mukhang nakahanap ka ng kapareha mo ah. Tama yan. Kailangan namin makilala ang napakaswerteng dalaga na yan. Ngayon na, nandito na po siya. Bumalik siya. Narito? Teka, sandali. Kailangan natin gawin ang seremonya. Ano? Sino ba tong... Ah! Yung kasambahay nyo, maniningil, pero hindi ng pasweldo. Hindi! Pestil! Huwag po kayong gagalaw, tita. Baka po pasmahin ako eh. May buhos ko sa inyo to.
Ayos ba, pa? Ano? Masarap ba? Hindi ba? Kailangan mo ng dugo ng babaylan? O yan na! Pumapasok na sa katawan mo. Pero ano kayang mangyayari kung hindi nakahalo sa dugo ng babaylan ang dugo ng kalahi mo? Ha? Ano kaya ang gagawin niya sa loob ng katawan mo? Napakainit! Para sinusunog ang mga lamang loob ko! Hindi! Walang hiya kayo! Heto na ang kutsilong pinansaksak sa akin ng anak mo. Galing ng tagapagmana mo, di ba? Dapat ka talagang maging proud. Totoong sinaksak ko siya. Pero hindi ko tinuluyan. Buti nga, pumayag kayong ako yung maglilibing sa kanya. Kaya nandito na tayo sa exciting part! Bago masimula ng ritual sa akin, sa hudyat ko, sumulpot si Bianca. Pasalisin niyang sinaksak sa puso ni Fidel ang patalim na ginamit ko rin sa kanya. At dahil dugo lang ng lahi ng babaylan ang nasa patalim na pumasok sa katawan ni Fidel, lulusawin siya nito. Pinanood namin siyang matunaw hanggang sa naging itim at mabahong likido na lang siya na kumalat sa lupa. Par, saan natitira ngayon si tita sa Manila? Doon ka sa katabing apartment ko. Nailipat ko na nga yung mga gamit ni tita eh. Yung gamit ni Par. Ilipat mo na ba sa apartment mo? Bakit ako maglilipat? Dapat siya. Ikaw na lang ang lumipat sa akin. Ako na maghahakot ng gamit mo. Pakasalan mo muna ako bago ka maghakot ng gamit, di ba? Sige, bukas na agad. Sakto, pagkatapos ng graduation yun. Si Mama, pinagamot ni Bianca sa mga kaanak niya. Kaya nabawi ang pagkaaswang niya. Ako, magtatapos na at nauwi sa totohanan ng pagplano ng kasal namin ni Bianca. Bumalik muna sa pag-aaral si Bianca, pero 2 taon na lang at graduate na siya. At malamang, magpapakasal na kami nun. Miss Pinky, salamat sakali maiere ang kwento namin. Sana makapagbigay ito ng inspirasyon sa mga taong nagmahal pero naging masalimuot ang daan patungo sa minamahal nila. Muli, ako si Brix. God bless and more power.